Para sa lahat ng mga dog lovers dyan, kamusta? Sa pag-uusap natin ngayon, tatalakayin natin ang isang napakahalagang batas, isang bagay na dapat alam ng bawat fur parents sa Pilipinas. At para tulungan tayo, kilalanin niyo si Kiko at ang cute niyang puppy, si Bantay. Lahat tayo mahal na mahal natin yung mga aso natin, di ba? Yung mga good boy at yung mga yakap, walang katumbas yun. Pero, eto ang tanong, sapat na ba yung pagmamahal lang? Sapat na ba yan para masigurong ligtas sila, ligtas ang pamilya mo at yung buong community nyo? Yan ang alamin natin. So, dito na nga pumapasok ang batas, ang Republic Act 9482 o mas kilala bilang Anti-Rabies Act. Simple lang naman ang goal nito pero grabe life-saving talaga. Yung layunin nito, kontrolin at eventually tuluyang puksan ang rabies sa Pilipinas. Kasi alam nyo, seryosong sakit to at para to sa kaligtasan nating lahat, tao man o hayop. Okay, Section 1, batas para sa aso mo. Ito yung simula ng lahat. Isipin nyo, ito yung pinaka-rulebook natin. At ang pag-intindi dito, yan ang unang-unang hakbang sa journey ni Kiko para maging isang great fur parent. Kasi ito yung sinasabi ng batas, napakalinaw, na yung responsible pet ownership, yan daw ang susi. Ibig sabihin, nasa kamay nating mga may-ari, mga fur parents tulad ni Kiko, tulad mo, yung kapangyarihan at yung responsibilidad. Tayo mismo ang magiging solusyon para matigil ang pagkalat ng rabies. Sige, Section 2. Dito na tayo sa pinaka-importante, ang unang 3 mission ni Kiko. So, ano ba talaga yung 3 must-dos ng isang owner? Yung talagang non-negotiable, yung hindi pwedeng palampasin sa ilalim ng batas. Napakasimple lang tandaan, 3 lang sila. Una, vaccinate. Pangalawa, register. At pangatlo, at ito'y napaka-importante, control. Isa-isayin natin yan para mas malinaw. Okay, unahin natin yung vaccinate. Bakit ba kailangan? Simple lang. Required to para sa lahat ng aso na 3 buwan, 3 months old and up. At hindi to one-time deal ha. Kailangan to gawin annually, taon-taon. Tapos yung vaccination card na ibibigay sa'yo, itago mo yan. Yan ang ebidensya mo. At paalala lang ha, laging sa licensed veterinarian lang dapat magpabakuna at magtanong tungkol sa kalusugan ng aso nyo. Sila lang ang may alam. Pangalawa, register. Paano at saan? Okay. Tulad ng bakuna, taon-taon din to. Punta ka lang sa local LGU nyo, yung barangay o city vet. Pagkatapos niyan, bibigyan ka na ng dog tag para kay Bantay. May permanent registration number na rin siya. Ayos, di ba? So, eto na. Vaccinated na si Bantay. Registered na rin siya. Okay na, di ba? Pwede na siyang i-let loose sa labas. Yung pag-alagalain na lang. Sagot? Ano sa tingin nyo? Marami kasing nagkakamali sa part na to. Mali? Isang malaking maling akala yan. Yung pangatlong must-do ay control. Ibig sabihin, kapag nasa labas kayo, sa mga public places, dapat laging nakalish ang aso mo, laging may tali. Hindi lang para sa safety ng ibang tao, kundi para na rin sa safety niya. At alam nyo ba, may mga LGU pa na may rule sa haba ng leash, usually dilalagpas ng 1.5 meters. At kung yung aso mo ay medyo aggressive, kailangan talaga ng muzzle. Okay, Section 3. Yung kasunod na hakbang. Ngayong alam na ni Kiko yung basics, vaccinate, register, control, hindi pa tayo tapos dyan. Let's level up! Kasi ang pagiging responsible owner, di ba? It goes beyond the basics. Kasi yung batas, hindi lang siya tungkol sa rules. Ina-encourage din niya yung overall welfare, yung pag-aarak talaga. Yung tamang pagkain, malinis na bahay, regular na grooming, yung mga bagay na nagpapakita ng tunay na pagmamahal. In a way, konektado to sa mas malawak na Animal Welfare Act. Pero, what if? Ito yung senaryo na ayaw nating mangyari pero kailangan nating paghandaan. Paano kung, sa kabila ng lahat ng pag-iingat mo, nakakagat yung aso mo? Anong gagawin mo? Alam mo ba? Napakalinaw ng batas dito. May tinatawag na Dog Bite Protocol. 3 hakbang lang. Una, kailangan mong i-report agad ang insidente sa mga opisyal sa loob ng 24 oras. Pangalawa, i-confine mo yung aso mo for observation. At pangatlo, at ito'y napaka-importante, tulungan mo yung biktima. Kasama dyan ang pag-cover ng medical expenses. At pakiusap, saan namang insidente ng kagat, kumonsulta agad sa mga health professionals, okay? Okay, Section 4. At dito na tayo sa medyo seryosong parte. Kasi lahat ng pinag-uusapan natin, hindi yan suggestions lang ha. Batas yan. At kapag hindi ka sumunod,
Well, may mga seryosong konsekwensya. Unahin natin yung basic. Kung di mo napabakunahan o naparehistro ang asa mo, ang multa dyan ay 2,000 piso. Pangalawa, yung pagalagala sa labas ng walang leash, 500 piso yan kada mahuli. At ito yung pinakamabigat. Kung hindi mo sinunod yung dog bite protocol, yung pag-refuse na tulungan yung biktima at sagutin yung medical expenses, nako, ang multa dyan ay pwedeng umabot ng 25,000 piso. At hindi lang yan, may posibilidad pa ng pagkakakulong. So, Section 5. Grabe yung mga parusa Pero wag nating isipin na pananakot yan. Ang goal talaga ng batas ay proteksyon. At dito na natin tatapusin yung hero's journey ni Kiko. Kasi ang pagsunod, yun ang totoong pagiging hero. Okay, para mas madali ang buhay for parent, may bonus tips tayo. Una, hanapin nyo yung LGU, City Vet o Agriculture Office nyo. Madalas, may mga low-cost services sila dyan. Malaking tulong yon. Pangalawa, i-prepare mo yung aso mo sa mga vet visit para hindi siya ma-stress. At ang pinaka-importante sa lahat, tandaan mo to. Pag sumusunod ka sa batas, pinoprotektahan mo ang aso mo, ang pamilya mo at ang buong community mo. Kasi sa totoo lang, ang responsibilidad mo bilang may-ari, yan ang pinakamalaking proteksyon ng lahat. Hindi lang to basta-basta pagsunod sa utos. Ito ay isang act of love para sa lahat, lalo na para sa alaga mong parte na ng pamilya mo. Ayan, kompleto na ang guide natin sa Anti-Rabies Act. Ngayon, alam mo na ang mga dapat gawin, ang batas. Ang tanong ko sa'yo, handa ka na bang maging isang hero fur parent tulad ni Kiko? Kung love mo ang mga aso, please join Chill Dog Family. Marami pa kaming tips, tricks at syempre mga adorable moments na parating. Kaya wag nang magpahuli, mag-subscribe na kayo!